Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, September 27, 2024. Yung minomonitor nga po nating low pressure area kahapon ay kaninang madaling araw nga po ay isa ng ganap na tropical depression or mahinang bagyo. At pinangalanan na nga po ito na si Bagyong Julian. At ito nga po yung kanyang extension ng kaulapan ay nakakapekto na sa eastern section ng northern and central Luzon. Asahan na nga natin yung mga biglaang pagbuhos ng pagulan dyan. At ito nga po ayon sa latest update ng European Center, no, yung pinakasentro nito ay bahagyang didikit sa may parte ng Batanes at ito po ay aabot ng typhoon category at meron pa nga pong tsansa na posible itong umabot sa super typhoon category habang papalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. At bukod nga po dyan, mapapansin nga po natin meron pong mga sama pa ng panahon sa labas ng ating bansa. Ito nga pong isang bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. As of now, mababa naman ang tsansa niya na pumasok sa ating PAR. At dito nga po sa ating wind map animation ng European Center, possible nga po na mag-intensify pa po yan ng dire-diretso mamaya at posible na nga po itong umabot ng tropical storm category at pagdating ng gabi, mataas po ang tsansa niyan na umabot na ng severe tropical storm. At pagdating nga po ng September 28, tataas po ang tsansa niya na umabot ng typhoon category. At kung mapapansin nyo nga po na dumidikit na nga yung kanyang sentro sa may parte ng Batanes at makikita natin itong kulay pula. Ito po yung strong wind o yung malalakas na hangin na posible na nga makaapekto hanggang dito po yan sa may Cagayan Valley. Pagdating naman po ng linggo, dito po mapapansin natin as typhoon category ay ramdam na nga sa parte ng extreme northern Luzon yung lakas ni Bagyong Julian. At pagdating naman po ng hapon, dito po mas mararamdaman yung lakas ni Bagyong Julian ay aabot po yan halos sa buong northern Luzon ay posibleng makaranas nga ng bagsik nitong si Julian dahil mataas nga ang tsansa pa nito na umabot ng super typhoon category. Pagdating naman po ng Monday, September 30, dito po makikita na nga natin yung lakas ni Bagyong Julian at babagal nga po yung pagkilos nito kaya medyo matagal nga mararamdaman ng taga-extreme northern Luzon at northern Luzon yung bagsik nga ni Bagyong Julian. At dito naman po sa ating rain map animation, mamayang alas 9 ng umaga, mataas ang posibilidad na may tsansa ng pagulan sa may parte ng southern Luzon including Metro Manila at makulimlim na kaulapan sa buong Luzon, Bicol Region at maging dito nga po sa may parte ng extreme northern Luzon at sa Palawan. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon mamaya, mataas din po ang tsansa pa rin ng posibilidad na mahina at katamtamang pagulan sa parte ng western section ng Luzon, Metro Manila, Bicol Region, makulimlim na kaulapan, dito po sa Mindoro Provinces, dito po sa may parte ng Visayas at ng Mindanao. Asahan naman natin mataas na ang tsansa ng pagulan sa parte ng northern Luzon. At pagdating naman po ng alas 6 ng gabi mamaya, makulimlim na kaulapan ay posible nating maranasan. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi, mataas po ang posibilidad ng pagulan sa parte ng extreme northern Luzon. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast bukas, September 28, patuloy nga po na mabagal ang pagkilos ni Bagyong Julian at pagdating po ng September 29, dito po unti-unti na siyang mas lumalakas pa at pagdating naman po ng September 30, ito po mas didikit na sa parte ng Batanes at pagpasok nga po ng October 1, dito nga po mapapansin natin ay possible na ito po umabot na sa kanyang super typhoon category. Pagdating din po ng October 2, mas mataas pa rin po ang posibilidad na ito nga ay mas lumakas pa. At pagdating naman po ng
October 3, ito po ilalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating naman po ng October 4, mapapansin nga natin yung posibleng pagbugso na nung amihan o ito nga po yung malamig na hangin o yung tuyot na hangin na nanggagaling nga sa may parte ng China, at yung east release naman ay makakaapekto sa may parte ng eastern section ng ating bansa. Pagdating naman po ng October 5, asahan natin na mainit at malinsangan ng panahon ng eastern section ng ating bansa. Pagdating naman po ng October 6, mataas naman po ang mga posibilidad ng pag-ulan sa parte ng Visayas, Bicol Region, Palawan at maging dito nga po sa parte ng Mindanao. Again, inuulit nga po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.